Kumusta mga Ginoo, mamumuhunan at mangangalakal? Ang serbisyong analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi namin na pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas lubusan. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Insmed Incorporated, ticker I9. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Marso 22, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Insmed Incorporated na bibilang sa subkategory. Pharma Holding, 111 organisasyon ang nakikibahagi sa pagtatasa na napakarepresenta. Hanapin ang talahanayan ng order batay sa mga resulta ng video na ito. Ang pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, -9.5 sa 10 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 1.2 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.5 puntos. Laban sa markang -5.5 puntos para sa kumpanya Insmed Incorporated. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Insmed Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na in 12 months ang shares Insmed Incorporated nagpakita ng pagbabago ng 205.5%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 7.4%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Insmed Incorporated ay 14 na oras 47 minuto bilyong dolyar. At ang capitalization ng subkategory ay $3,178 bilyon. Insmed Incorporated ay may bahaging 0.455% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.27 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subkategory na $492 bilyon. Insmed Incorporated bumubuo ng bahagi ng 0.055%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga pagbabahagi na inookupahan ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Insmed Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.455%. Ang halaga ng libro ay 0.055%. Ito ay 88% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng organisasyong pinag-aralan ay umaabot sa $1.238 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 458.5% ng equity. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 0. Ang average para sa subkategory ay 42.9 na mas masahol kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $914 milyon. Ang mga inaasahang kita para sa darating na 12 buwan ay hindi alam. At ito ay negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 39.8. Ang average ng subkategory ay 5.676% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos.
Ang kita sa huling 12 buwan ay US$360 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Na napakasama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang margin ay -251.3%, na may average sa subkategory na 11.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 262.9%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.142%. Ito ay 220% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balance ng kasalukuyang presyo ng merkado ng kumpanya Inc. sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $11,381,000. Samantalang para sa subkategory $3,563,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 219.4%. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $718,700. Average sa subkategory, $83,100. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 765%. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $286,000. Sa subkategory na $715,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 150%. Pagtatantya ng dami ng benta para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 8.3% na may average para sa subkategory na 1.5%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 58% para sa kumpanya Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 52%. Potensyal, ang mga bahagi ng subkategory ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $70.1. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $77.55. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 22%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat sa isang partikular na desisyon ng season sa pamamagitan ng isang sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng Stock Inc. Sistema ng Impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa presyong $70.72 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 57.1. Ang stop loss ay nakatakda sa 102.74. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang transaksyon batay sa mga resulta ng exchange trading noong Abril 21, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa.
Ticker, AA, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance, ang isa pang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at Sangguniang Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakaastig na madla.